what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Yeah! Parang sway, no? May sayaw na sway. Meron bang ganun? Yan, no? Ayun. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Paalala. Ayun na, suki. Alright, busog sa inyo mga kababayan. Ayun, bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na maririnig natin ngayon. Walang iba kundi kay Sir Jake Magnus. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Ayan, ipagpatuloy natin. So ito mong pag-uusapan natin mga kababayan ay yung matinding masasabi nating sample ni Boss Vic Soto dun po sa mga mapaggawa ng isyo. Ayan ha. Dahil kung matatandaan nyo kung sa Sugod Bahay mga kababayan, may nabanggit po yung isang tatay na nanalo na kung saan mga kababayan, kung hindi po agad na naunahan ni Boss Vic Soto, malamang sa alamang ay ginawa na po ng issue ng mga panatiko po nitong si Vice Ganda at saka ng It's Showtime. Kaya po mga kababayan, nasabi natin na talagang nasampulan po ni Boss Vic Soto yung mga mapaggawa ng issue, lalo na yung mga panatiko ng noontime show na ngayon ay nagluluksa. At dito mga kababayan, matatalakay din natin yung pagtanggap or pag-accept ng ABS-CBN at saka ng It's Showtime sa kanila pong suspension na magtitake effect na po sa mga susunod na araw mga kababayan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, much better, mas maganda itong naging desisyon nila dahil unang-una mga kababayan, dun din naman babagsak. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng video. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo ha. At gusto ko din po kayong batiin nga pala mga kababayan ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayo. Mabuhay po mga kababayan, mabuhay po kayong lahat. So eto mga kababayan, alam ko napanood nyo na sa ibang mga vlogger itong mga gagawa natin ng reaction na article mga kababayan or eto mga tatalakayin natin na article. Alam ko alam nyo na to, pero marami pa rin na nagtatanong may nakaturo kay Willie reaction natin dito dahil unang-una tayo yung isa sa pinaka nakaabang talaga dito. And ito yung kahapon na kung hindi na unahan ni Boss Vic Soto, pihado mga kababayan, gagawa na naman ng issue ng mga panatiko nitong si Vice. Yung usapang patong. Ano daw? Aha, babalik ang show. Time sa November 1, hindi po, October 28. Eto mga kababayan, alam nyo ba kahapon sa Sugod Bahay ng EAT mga kababayan, itong sina Mayor Jose Manalo, meron silang nabunot na isang dating army na kung saan na-interview po nila. At dun nga po sa kalagitnaan ng interview, nabanggit doon ni tatay na yung kanyang asawa kaya daw po hindi lumalabas ay dahil daw po mga kababayan, laging nakahiga. Ano po? Laging nakahiga. So ngayon natanong po ni Boss Vic, ba't daw laging nakahiga? So nasagot naman ni tatay
ng pabiro na naghihintay daw po ng may pumatong. So, mga kababayan, Statay talaga. ayan na, dun sa mga gumagawa ng issue patungkol po dito. Hindi po problema mga kababayan, ng host po yung nangyari po kahapon. Problema po yun nung napili po nila na nanalo. At uulitin ko din po na nagsorry po agad-agaran at nagbitaw po ng salita etong si Boss Vic. So basahin po natin etong article ng Abante Una sa Balita. Sabi po dito mga kababayan, natakot daw maireklamo ang EAT sa MTRCB. Vic nagsorry, nagpaliwanag sa pagbibiro ng isang contestant. Yan po yung sabi po dyan. So sabi dito mga kababayan, naloko ang legit number code sa sinabi ng winner sa isang segment ng EAT na si Mang Ador na dating sundalo. Sabi po dito, ang senior citizens ay ex-army. Ang nabunot ni Vic Soto na grand daily winner mga kababayan. Sabi pa dito, habang kinakausap ito ni Jose Manalo, Wally Bayola at Zombie ay nabanggit ng matanda na ayaw na raw lumabas ng bahay ng misis niya at gusto raw ay laging nakahiga. So ito po yung tinutukoy ko kanina. Oo, medyo garal-gal nga mga kababayan kasi ang gamit natin ang lakas bunso. O sige, tinanggal ko na yung mic. Oh God, ang lakas ng audio. Okay po, naririnig. Ayan. Malakas ba? Malakas, wait lang. Bawas tayo ng konti. Audio volume. Nasaan yung volume? Nakalak yung volume. Ito. Ayan, malakas pa ba? Malakas pa? Paki-comment ka po kung malakas pa. Medyo mahina na, Sir Jake. Sa live ni Sir Jake. So yeah, paki-comment po kung malakas pa yung audio. Okay na yan, okay na. Sige po, tapusin lang natin to. So sabi dito mga kababayan, tanggalin ko na to. So sabi dito mga kababayan, so ito yung tinutukoy ko kahapon. Yung nabanggit nga ni tatay na kaya ayaw lumabas ng kanyang asawa kasi nga naghihintay daw po na may pumatong, pero yun ay pabiro. So sabi dito, ito basahin pa natin. Ayan. Ay nabanggit na matanda na ayaw na raw lumabas ng bahay ni misis niya at gusto raw ay laging nakahiga. Nag-aalala ang host sa kwento ng winner kaya nag-follow up question si Bossing Vic. Ito daw po yung sabi, kung bakit ito nakahiga na lang. Pabirong sumagot ang lolo sa mga host na naghihintay na may pumatong. Sabi pa dito, buti na lamang at maagap ang mga host at ipinaliwanag ang naging kasagutan ng matanda. Miski ang nanalong lolo ay aminadong nagbibiro lamang siya. So eto mga kababayan mahina ng konti, lakas pa, wait lang. Teka habang nag-a-adjust si Sir Jake ng kanyang volume sa mic, eto yung masasabi ko dyan. Kung ano man yung nabanggit nung ni Lolo, tungkol dun sa nakapato, naghihintay ng may pumatong, is hindi na nga naman kasalanan ng EAT yun o ng TBJ o kahit sino yung sa EAT yung nangyari na yun na nasabi ni Lolo. Dahil sa contestant na mismo yun. Kahit naman sila magugulat doon di ba? Ngayon sinasabi ng iba, nagpaliwanag agad si Bossing kasi natakot. Yun nga yung maganda Kahit hindi nila kasalanan sila na humihingi ng tawad sa mga tao. Humihingi sila ng tawad sa kung ano ang nasabi na hindi maganda ng contestant kahit na ipagpalagay nating biro yun. Dahil alam pa rin natin na kung sakali na sa TBJ o sa EAT, mga legit double cards, manggaling ang salitang yon, sigurado magiging malaking issue yan. At alam nila na bawal sabihin yung mga ganong bagay. Ngayon, yung ganong bagay nabanggit, yung mga ganong salita, nabanggit ng contestant. Hindi naman alam ng mga host kung ano ang pwedeng sabihin ng mga contestant sa live. Pwede talaga na may masabi yan na hindi maganda. Kaya nga minsan mas maganda yung nakatape na Nakatape Yung parang ano ba tawag doon mga katunay? Nakalimutan ko tuloy, nasa dulo natin. Agagising ko lang nabablanko pa ako. Yung parang recorded na. Mas maganda para na-edit. Pero syempre, pinapakita ng EAT na live, 'di ba? Syempre para ganito, ganyan. Ngayon, hindi nila kasalanan kung ano yung mababanggit na hindi maganda ng mga audience, ng mga contestant. Talagang kahit naman ako magugulat ka na lang 'di ba? Kahit may magmura na lang bigla diyan na hindi nila alam. Hindi nila kasalanan 'yon. Ang kasalanan ni Pedro, hindi mo pwedeng ipasalos sa kay Juan. Ang tama ba yung sinasabi ko? Ganun ba yung kasabihan?
'Di ba? Ngayon kahit sinisilip nilang butas yan, is hindi yan valid reason para gawaran ng suspension ang EAT kung sakasakali man. Dahil kahit sa ang mga noontime show o kahit sa ang mga palabas dyan na mga programa dyan na merong ganyan na nag-i-interview ko sa mga contestant o nagpapalaro ka ng ganyan, merong contestant na magsasalita ng hindi maganda na ikagugulat mo talaga na hindi mo inaasahan na alam mong bawal pero hindi mo kasalanan yun, no? Minsan kahit sabihin mo o babalaan mo sila na naka-honor tayo, live tayo, bawal ka magsalita ng hindi maganda, ganyan. Paano yun madudulas? May madudulas pa rin yun dahil syempre hindi naman sila sanay sa ganun na akala nila yung mga ganun lang na salita is okay lang. No? Kaya hindi kasalanan ng EAT kung ano yung masasabi na hindi maganda ng mga contestant. O hindi katulad sa kabila, ang nasasabi, ang napapasalamatan ang TBJ. Di ba nadudulas din sila? Napapasalamatan yung TBJ. O yan, nilaksan ko na. So ito mga kababayan, buti na lang napakagaling po ng mga host. At talagang inagapan po nila yung sinabi po ni Tatay. Kasi sabi po ni Tatay, naghihintay ng may pumatong. At buti na lang nagbigay ng paliwanag etong si Boss Vic Soto na wag nang bigyan or wag nang palamnan pa yung nabanggit po na yung si Tatay. Dahil kung titingnan po natin, kung hindi po nakapagbigay agad ng paliwanag etong si Boss Vic, automatic yan mga kababayan, gagawan niya ng issue ng mga panatiko po nitong si Vice. Alam niyo naman yung mga panatiko ni Vice. Ano po, yung karamihan dyan, hindi naman nila lahat. Pero yung karamihan po dyan, napakababaw po ng pangunawa. Ano po, so sabi pa dito, ito, basahin pa natin. Ito, wala na tayong audio na ginagamit, mga kababayan. Wala na, pagpasasahin na to. Sabi po dito, ito daw, agad namang humingi ng paumanhin si Boss Vic sa viewers. Kung ano man yung nabanggit ni Kuya kanina, ay huwag nyo nabigyan ng mali siya. Tama. Ito ay kwentong-kwento lamang or biro-biroon lang. Baka naman bigyan nyo ng ibig sabihin. Bigyan ng mali siya, wala po yun. Iyan ang pagpapakumbabang sinabi ni Vic sa National TV. Ilang minuto matapos magbiro ang lolo. May mga nagsasabi naman na inunahan ni Vic ng paliwanag, pagsusori, dahil baka ireklamo na naman sila sa MTRCB. Yun nga. So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko na talagang sinampal ng masakit na katotohanan ni Boss Vic yung mga panatiko po nitong si Vice. Ano po, dahil kung tutusin, kung hindi po ito agad-agaran na agapan, baka po ginawan agad ng issue ng mga panatiko po ni Vice etong nangyari sa segment ng Sugod Bahay kahapon, na kahit hindi naman pagkakamali ng mga host, ay gagawan po nila ng issue. Uulitin ko lamang po mga kababayan dito naman wala akong nakikitang mali kasi maraming meaning ng patong. Ano po, maraming meaning ng patong. Malay nyo, nagpapautang pala yung nanay na nakahiga. Malay nyo, nagpapautang pala, tapos may pumupunta doon, nangungutang, tapos sinasabi, napatungan na lang. Marami pong meaning ng patong mga kababayan. Unlike naman doon sa ginawa ni Vice Ganda at ni Ayo na icing incident na talagang... Kumbaga yung salita lang kasi, no, yung mga simpleng salita na maraming kahulugan is binibigyan nila ng masamang kahulugan. Di ba? Hindi katulad nung talagang sa mata mo nakita ipinakita na, i-demonstrate na, no, lahat ng hindi maganda. Yun ang talagang walang lusot Ika nga ni Sir Jake, yan, yung patong, maraming ibig sabihin. O pwede si nanay, naghihintay ng, patong, ganyan. O naghihintay na patungan ng unan, ganto, ganyan, di ba? Marami bastang ibig sabihin. At saka salita lang yun no? Parang salita lang. Hindi katulad ng ang pinakamabigat kasi is yung ipinapakita mo pa sa harap ng mga tao, dinedemonstrate mo pa kung ano yung hindi kaaya-ayang makita ng mga tao sa telebisyon. Lalong-lalo na ng mga bata. No? Kaya lang naman sila gumagawa ng mga ganyang bagay para madamay ang EAT o magkaroon ng kaso at masuspindi rin ang EAT. Ang aktual nilang ginawa yun. So ito naman mga kababayan, ito naman sa nangyari kahapon sa Sugod Bahay, hindi naman po host yung nagbitaw ng salita kung hindi yung nanalo na legit number cards. So ibig sabihin wala po sa host yung problema. Tsaka inamin din naman ni Tatay Ador, ni Lolo Ador, na nagbibiro lamang po siya. So wala po yun. Huwag niyo pong bigyan ng meaning yun nangyari po kahapon. Mga kababayan, magaling po yung maliwanag po tayo. So anyway, sabi dito ni Malditang Inday,
Ouch! Kakarampot na utak lang talaga. Parang nose yun. Alam nyo ba kahapon habang nagbabasa ako ng mga comment, dito po sa Abante, sinasabi ng iba, ala kahit naman kayo gumawa ng kalokohan, hawak nyo naman ng MTRCB. Uulitin ko lamang po mga kababayan, kung ikaw kakarampot yung utak mo, kakarampot yung pangunawa at pangintindi mo, ganyan talaga yung papasok sa isipan mo. Kasi nga, gusto mo na makahanap ng mali sa iba. Pero kung ikaw malawak yung pangunawa mo, hindi mo napapansinin yung ganyang bagay. Kasi alam mo naman. Paano sinasabing malakas sa MTRCB? No? Kayo naman mga parang kayo Para sinasabi nyo si Ma'am Lala Soto dapat matanggal sa MTRCB. Kasi nga dahil ang E80 hindi niya Alam nyo, kahit naman siguro si Tito Sen, no, kahit naman ang TBJ, kung may mali silang magagawa, no, hindi naman siguro para makonsinti sila sa ganun. Baka nga TBJ pa mismo magpasuspindi sa sarili nila, di ba? At saka si Ma'am Lala naman, hindi naman niya tatanggapin nga yung trabaho na yan kung talagang may kikilingan siya. No? At saka pinapakita naman dyan sa E80, kung may nagagawa silang pagkakamali, is taus-puso nilang tinatanggap. Taus-puso silang nagpapaliwanag, humaharap sa tao at humihingi ng dispensa na hindi nagagawa ng iba. Diba? Parang sa ganito yan Aminin mo na yung kasalanan mo para bumaba ang sentensya mo. Pero yung hindi umaamin, talagang tumataas pa ang sentensya niya. At lalo pag nalamang siya talaga yung may gawa, is talagang nasisintensyahan ng for life. Diba? Iba kasi ang E80. Alam nila yung tama at mali. Ginagawa nila yung tama. Kung may makakagawa ng mali, itinatama nila yung pagkakamali. Hindi yung may makakagawa ng mali, is itinatama mo pa yung mali. Tama ba yun? Parang gulo. Hindi nga sa E80, diba? Yung mali is itinatama nila. No, kumbaga ipinapaliwanag nila, kailangan yung mali is hindi nila kinukonsinte, parang ganon. Yung sa iba naman is yung mali is parang tama pa rin sa kanila. Yun. Kasi parang ang gulo nung kanina mga katunay. Na yung nanalo, yung tao na hindi naman host mga kababayan, yung mismong pinagmula ng birong yon, at aminado naman yung taong nagbitaw ng salita na siya lamang po ay nagbibiro. Ano po mga kababayan, unlike nung pinaka-intro na talagang habang nagsasalita, habang nagbibitaw ng paliwanag mga kababayan, talagang pagkabanggit nung pek-pek short, talagang dire-diretso. Wala man lang pasori na katulad ng sinabi nitong sina Boss Vic. Anyway mga kababayan, kayo, ano po ang masasabi niyo po dito sa mga tinalakay po nating issue mga kababayan? Maaaring i-comment nyo na lamang po sa ating comment section kung ano po ang opinion po ninyo dito. Pero para sa akin, kung talagang may utak yung ibang mga panatiko ni Vice, hindi na nila ikukonekta pa sa MTRCB etong nangyaring insidente kahapon, which is hindi naman natin masasabing insidente. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balita Hub TV, at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay Jake Magnus. Ayan mga katunay talagang hindi nila tinitigilan ng E80 hanggat hindi nadadamay sa suspension, hanggat hindi nila nahahanapan ng hindi maganda. Talagang butas-butas lang din pag may time minsan. Kaso ang E80 alam nila yan. Hindi sila basta-basta magaganyan dahil alam nila ang tunay na batas. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.